Anak, na kwento sa akin ni Wiro at Kutsi yung nangyari. Nag-away daw ulit ang Tita Jade mo at Nanay Emma mo. Tay, pasensya na po. Hindi ko na po sinabi sa inyo eh. Kasi ayoko na pong mag-alala pa kayo. Tsaka isa pa po, diba, nagpapalakas pa po kasi kayo. Kahit na anak, dapat sinabi mo sa akin para nahabol ko man lang napigilan ko. Pero alam mo, nak, kasalanan ko din kasi. Masyado ako nagpadala sa emosyon ko. Sana hindi ko napasa Tita Jade mo. Sana hindi ko nasaktan silang dalawa ng Nanay Emma mo. Pero, Tay, bakit po kaya gano'n na si Nay Emma? Para po kasi ang laki na talaga ng pinagbago niya eh. Alam niyo po, Tay, kitang-kita ko talaga yung galit niya kay Tita Jade nung tinutukan niya ng baril. Di po kaya tama po ako nung sinabi ko dati na parang si Mami Olive na siya. Anak, hindi mangyayari yun. Alam ko naguguluhan ka pa. Pero sana, nak, intindihin mo ang Nanay Emma mo, ha? Sana, nak, bigyan mo siya ng tsansa na may paliwanag niya ang sarili niya sa'yo. Ha? Alam ko, nak, hindi tayo nakapag-usap dahil dito sa aksidente ko eh. Pero promise, paglabas ko dito sa ospital, mag-uusap tayong tatlo. Ikaw, ako at ang Nanay Emma mo, ha? So gross! That Emma is cockroach-level nightmare. Never did I imagine na kakain ako ng dog food na parang isang bosabos na askal. Ah! Ew, ikaw naman kasi. Nanghamon ka pa. I was ready! Fully armed, fully fab with a backup plan. Handang-handa na akong parusahan yung Emma na yun. Kaso tong Emma na to, malay ko ba na meron na palang nalalaman na martial arts? Tinutukan pa ako ng baril! Baril! Can you believe that, Nadisha? Ano to, action movie? Now I feel like I'm such a sore loser! Ah! Hello, Kaloy. Siguraduhin mo lang na maganda tong balita mo or else. May pulis na nakaabang sa bahay eh. Kasama yung lalaki kakilala ni Aling Ligaya. Mga si Aling Ligaya na naman ako pakay. What? Sige, papunta na kami dyan. Kailangan nating umuwi ngayon, te. Hindi nila pwedeng malaman yung tungkol kay Ligaya. Bilisan mo! Salamat ka, Mang Ador, at naawa ako sa'yo. Pero, sigurado ka ba dito? Baka mamaya niyan na fake news ka. Lago tayo dito. Hindi ako pwede magkamali. Narinig ko eh. Baka tumirik na ang mata nun sa gutom. Baka hinimatay na si Ligaya. Sige. Saan ba dito yung daan na sinasabing papatung ka sa kanya? Dito yun. Oh, Mang Ador! Hindi, dito nga yun! Dito nga yun, sigurado ko. Papahama ka pa dyan, Mang Ador! Dito ako dumaan eh. Ador, magunis dili ka! Delikado yung ginagawa mo! Panginoon, alam kong paulit-ulit na akong sumusubok makaalis dito. Pero sana naman po, pagbigyan niyo na ako. Pero kung hindi ko talaga kapalaran ng mga takas, hinihiling ko po bawasan na ninyo ang sakit na nararamdaman ko. At sana makita niyo rin na hindi po ako sumusuko. Ngayon pang nakita ko na ang dati kong asawa. Ngayon pa nagkaroon ulit ako ng dahilan para lumaban. Kaya hindi ako titigil
hanggat hindi ako nakakalabas ng kwartong ito. Ligaya? Ligaya? Oh, Ligaya! Ligaya! Nasaan na yung asawa mo? Eh, ni hawlaw, cabinet, wala akong makita dito. Isa lang ibig sabihin yan. Natunugan nila tayo. Kinuha nila si Ligaya. Buti na lang nakuha ka agad ni Kaloy at naligpit niya na yung mga kalat dun sa kwartong yon bago pa dumating yung lalaki mo. Ano mo, in fairness sa'yo, no? Di ka talaga nawawalan ng sinasabi. Ano? Si Ador, ligtas ba siya? Ligtas ba ang tatay mo, anak? Pwede ba? Tigilan mo na yung mga drama mo. Wala nga akong tatay. At kapag hindi siya tumigil, sisiguraduhin ko na makakatikim rin siya sa akin. Kahit na ano pa ang sabihin mo, tatay mo siya. Ador ang pangalan niya. Kahit ilang beses mong tanggihan, huwag mong tanggapin sa sarili mo, hindi mo mapapago ang katotohanan na si Ador ang tatay mo. Tumahimik ka, sabi! Bakit ba hindi mo isaksak dyan sa kukote mo? Na wala nga akong tatay. Alam mo, in fairness sa'yo, no? Bilib na bilib ako sa willpower mo. Takas ka ng takas. Pero hindi mo ba nakahalata na paulit-ulit rin kitang nakukuha? Kasi, Ligaya, hindi ka makakatakas sa akin. Dahil hindi mo matatakasan lahat ng ginawa mo sa akin. Kahit paulit-ulit ka pang tumakas, sisiguraduhin ko na dito at dito ka pa rin babagsak. Kahit halos gumapang na lang ako, kahit halos hindi ako makagalaw, hindi ako susuko. Gagawin ko pa rin ang lahat. Piipilitin ko pa rin makatakas sa impyerno ito kahit na ikaw pa mismong anak ko ang kasama ko dito. Bukod sa ilang beses kong pagtakas, ilang beses ko rin pilit iniintindi ka. Lagi ko sinasabi sa sarili ko na baka sakali naman na sa paulit-ulit kong pagsabi sa'yo ng sorry, sa paulit-ulit kong paghingi ng tawad sa'yo, na sa paulit-ulit kong sinasabi na babawi ako, paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na mahal kita, umaasa pa rin ako, na patatawarin mo ako, maiintindihan mo ako, at tatanggapin mo ako bilang ina mo. Kahit na paulit-ulit mong gawin yun, hinding-hindi yun mangyayari. Dahil bata pa lang ako, sinabi ko sa sarili ko na hinding-hindi ko patatawarin ang ginawa mo sa amin ni Jade. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng yun, Ligaya! Kung ganun pa, kawalan mo na lang ako! Palayain mo na ako sa impyernong lugar na to! Para magpapakalayo-layo ako hanggang sa tuluyan mo na ako hindi makikita, mawawalan na ako sa buhay mo.
At na sa ganun, kami na lang ni Emma ang magsasama. Total si Emma lang naman tumuturing na ina sa akin eh. Dahil siya lang din ang tinuring mong anak. Kaya tama. Magsama talaga kayo ng paborito mong anak sa impyerno. Kasi doon kayo nababagay. Olive, hindi ko kailangan ng kapatid at mas lalong hindi ko kailangan ng ina! Ah! Hindi kita mapapatawad, Ligaya. At dapat lang sa'yo na mabulok sa impyernong to! Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo sa akin. Kulang pa yan.